Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. This will be your reading for December 1 to 7. Or kahit matapos na yung mga dates na yon, kung kailan man makarating sa'yo, kasi ito ay timeless reading din naman. As long as nakarating sa'yo itong reading, baka para sa'yo talaga. Maraming salamat sa iyong continuous support, pagsubaybay. Grateful po ako. Malaking tulong po yung inyong mga likes, shares, and comments. Yung mga nagpapadala ng super thanks, stars, and then yung mga hindi nag-i-skip ng mga commercials sa readings ko sa YouTube. At yung mga interesado sa private reading ko, tignan na lang yung mga nakasulat sa description or panoorin nyo hanggang dulo. Lahat ng details, pati link nandyan para sa mga interesado. Mag-book or mag-avail. Mag-ingat kayo sa mga impostor, mga fake na gumagaya ng page ko. Marami na. Hindi ako mag-add friend message request sa inyo. Hindi ko kayo PPM para mag-offer na kung ano-ano, manghingi ng kung ano-ano. Klaro? Yan. Paki-report yung mga impostor. Tignan ninyo yung dami ng followers ko. Kumpara mo doon sa fake. Ayan, Bear. Power, boss, courage, leadership, finances, protection. So, may kinalaman ito sa protection. May mga dapat ka protektahan dito, i-guard mo, especially pera. So, ayan, pwedeng may mga financial transactions, maging maingat. Or ingatan mo yung mga napundar mo, inipon mo. O pwedeng meron ditong pag-aalaga about a child, protection. Ayan, hindi ko alam kung anak mo to. O pagiging protective of something or someone. O ingatan, protektahan, alagaan, i-guard, bantayang mabuti, kaperahan man yan or hindi. Okay. Or maybe this is having strength or courage. Baka may situation na ganun. Kailangan mo ng ganun, Virgo, itong next 7 days. Bahay. Nako. Protektahan mo lahat. Hindi lang loved ones, pati yung bahay ninyo. Maglagay kayong CCTV dyan. Oo. May kinalaman, mga bagay na may kinalaman literal sa bahay ninyo, sa family mo, sa seguridad ng family mo or privacy. Or may kinalaman sa pagiging komportable sa kung saan man yan, sa ginagawa mo yan, sa work man yan, sa place, or sa relationship, mga matters na related sa mga ganon, transactions na may kinalaman sa bahay. Okay. Paglalagay ng protection ng boundaries, mga mensahe, mga ine-expect na dumating like parcels, documents, mga kasulatan, o pwedeng communication, emails, phone calls, video calls, etc. Mga may papel, may kasulatan. O pwedeng good news or bad news to kasi may news dito, form ng communication, pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap. Basta may mga kasulatan, mga pirman, may mga dokumento rito, mga papel mga isusulat, susulat o pipirmahan. Okay? Pwedeng mga deliveries yan, parcels, etc. Telegrams or literal na sulat sa mailbox. Rider, ayan na nga, Deliveries, Virgo. May magre-receive ba niyan? O baka may mga pipirman dyan pag ini-receive. Pwede rin may movement or travel, may action dito kasi may rider ka. May paggalaw dito Sabihin na natin, may mga hinihintay kang darating. Pakikipag-usap man yan. Lahat ng form ng news, informasyon, communication, mga kasulatan, mga deliverables na inaasahan mo. Ito na yon yung mga hinihintay-hintay mo. Itong next 7 days, Sana good news. Kasi maraming messages dito
May mga paparating sa'yo for sure. Basta may paparating eh. May i-receive ka eh. Makakarating sa'yo yun eh. May mensahero din. Pwede ring travel ito kasi rider. Okay? May mga ano dyan. Kumbaga may update na. Kung naghihintay ka ng mga balita, update. May update na dyan. Okay, you have Queen of Swords, Hermit, Two of Penta, and Judgment card. Ay, sorry, World card, correction. World card. Okay, sa mga signs na meron dito, you have Taurus, you have Libra, you have Virgo, Capricorn. Okay, may mga bagay kang dapat asikasuhin, Virgo. Kailangan mo kaharapin yan sa ayaw at sa gusto mo. Etong next 7 days. You have to deal with something right away. This is a confrontation or anything na kailangan mo kaharapin, situation, tao, matter na importante. It also means pagsiset ng limitations or boundaries. No? May sinabi dito about security, privacy. And then the Queen of Swords also indicates that na may mga matters dito na kailangan, okay, prangkahin mo, diretsuhin mo na dapat ganito lang. Ito yung mga limitation. Ito yung mga kondisyones mo. Ito yung pananaw mo. Sabihin mo yung dapat mong sabihin dito. I-deal mo na yung problema. Putulin yung dapat putulin. Tapusin yung dapat tapusin, Virgo. Maging diretso ka, straightforward, prangka. Okay? Kailangan maging clear yung pag-iisip mo dito. It could be decision making na kailangan mong gawin. You need to make unbiased judgment. Parang mala Justice card energy. Parang mala Libra energy. Pakikipag-usap. Ano ba tawag doon? Negosasyon. Yan yung nafe-feel ko dito sa iyong Queen of Swords. Some of you are soul searching. This is your card, Virgo. Sabi nila, if your card shows up in a reading, you are in a powerful position. Sabi nung aking idol na reader, hindi ko na lang papangalanan, pero yun yung palagi niyang sinasabi sa mga readings niya. So, this reading is for you. Ibig sabihin, siguro magiging okay yung mga bagay-bagay kahit papaano. Kasi lumilitaw ka, you are in a strong position pagdating dito sa iyong reading dahil nandito yung iyong card, si Hermit. Okay, yung iba sa inyo dito, nagso-soul searching kayo, you are seeking for answers, you are seeking for clarity, naghahanap ng kaliwanagan with the Hermit card. O pwede nang naman ito, nagre-retreat ka lang, dinidetach mo lang muna yung sarili mo, malayo sa mga istorbo, malayo sa mga distractions, pampagulo, malayo sa stress. Pwedeng this is some kind of parang bakasyon. Solo mode, ayan. O pwedeng iba nagso-solo mode kayo. Gusto nyo muna, solitude. Ayaw nyo muna ng may mga epal. Ayaw nyo muna ng may kasama. Mga, ano ba tawag doon? Asungot. O basta this is a period of contemplation, meditation para sa'yo. Itong next 7 days. Hindi ko alam kung ano ba yung pinagmumuni-munihan mo, ina-analyze, pinag-iisipan mo ng mabuti detail. Okay. And juggling act with the Two of Penta. Overcommitted. Pagiging jittery. Wala sa hulog, disorganized, walang magulo, pagiging disorganized, hindi prepared, hindi na pagplanuhan. So sabihin na natin may sasablay dito. O ma-overwhelm ka. Sabihin na natin. Meron ka kasing dalawang bagay na kailangan mong atenan or asikasuhin at the same time. So, this is juggling act juggling commitments or yung mga ginagawa mo or obligations, or it could be you are dapat tinitimbang mo yung mga bagay-bagay. Especially sa pera.
parang nakikita ko dito is, tinatry mong balansihin yung pera, tinatry mong pagkasyahin para ma-cover yung mga expenses. Pero there is lack of balance baliktad yung 2 of Pence mo So, pwede kang ma-overspend or pwede kang may mapabayaan dito, may sumobra, may kapusin, yun lang yun. And with the World card, yes, definitely, pwedeng iba sa inyo may problema about money. Pwede kang, dito, sabi ko nga, ma-overspend, mag-negative or masobrahan sa gastos. Kapusin, kulangin, mga ilangan ng tulong about money. O baka mapautang ka, mapaloan ka dyan, I don't know, pero feeling kapos, yun nga yun na inaano ko dito. Hindi magkasya, ayan, baka may hindi ka mapagkasya dyan. Kumbaga out of budget, kulangin sa budget. Pero may matatapos ka dito. May achievement ka. Sa next 7 days, Virgo, you have the World card. Congratulations kung ano mga accomplishment itong makukumpleto mo. Meron ditong something na makukumpleto mo na mabubuo na matatapos mo na. Gagraduate ka na dito. Okay? May pagdating. Parang marireach mo yung iyong goal, sabihin na natin. Arrival sa destination mo or goal mo. Basta meron ditong something accomplishment, matatapos, makukumpleto mo. Tingnan natin yung love life mo. Unrequited love. Kaya naman pala, walang balanse. Tinimbang, ngunit kulang. Ayun yun Yung 2 points mo kanina dyan. Masyado ka bang ikaw lang yung nag-give dito sa connection ninyo? May mga red flags, hindi pantay itong bigayan, tinginan dito sa ito yung current state energies ng love life mo. O sabihin na natin, akala mo soulmate mo yan. O baka sinasabi talaga, soulmate mo siya. Pero one-sided kasi, dear. Mag-pay attention ka daw sa mga red flags, sa mga palatandaan, Virgo. Huwag kang maging bulag-bulagan dito. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going kahit pa sabihin mong soulmate mo yan. Hindi enough. Kung yung isa dito nag-e-effort, yung isa hindi, basta meron something dito na one-sided, hindi balance hindi nasusuklian ng tama. Okay, hindi bumabalik. Tabikong, kumbaga dito, ayan, tabikong yan baliktad. Lumitaw na siya dito. Okay, tandaan mo na lang yung mga signs na sinabi ko kanina. So, this is something na hindi siya sustainable, hindi stable para magtagal, kasi unrequited at saka may mga red flags. Okay, Virgo, I hope makatulong sa'yo itong reading. Love you, take care, and babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.